Si Yuya ay isang depressed na loser na tinutukso ng lahat dahil mukha siyang Shrek. Pero nagbago ang lahat nang ma-unlock niya yung cheat system na nag-transform sa kanya bilang isang overpowered na gigachad na pinapahiyang ang mga bully niya sa araw at ang mga baddies naman sa gabi. Nagsimula lahat nang lumipat si Yuya sa bahay ng lolo niya pagkatapos siyang paalisin ng mga magulang niya kasi masyado siyang mataba at pangit kumpara sa mga kapatid niya. Kahit sa school, parang hayop na tinatrato siya ng mga kaklase niya dahil mukhang block siya sa Minecraft. Ang lolo lang niya ang nagpakita ng pagmamahal sa kanya, pero kahit yun, nawala rin nang biglang pumanaw yung matandang may pagka-senile, kaya naiwan siya mag-isa. Pero buti na lang, iniwan ng lolo niya ang bahay bilang mana, kaya't nagsimula si Yuya na mamuhay ng mag-isa habang nagtatrabaho ng part-time para mapuno ang tiyan niya. Isang gabi, pauwi galing sa shift niya, nadiskubre niya ang ilang mga salbahan na nananakit sa isang inosenteng babae. Sinubukan niyang maging bayani, kaya nilapitan ni Yuya yung mga adik at mahinahon silang tinanong kung pwede na nilang bitawan yung babae. Pero yung mga goons, nung nakita nilang kamukha siya ni Panda, akala nila marunong siya ng kung fu. Kaya sinuntok siya sa mukha at tumakbo nang dumating yung papo. Nang subukan ng girl na nailigtas niya na tulungan siya, ayaw tanggapin ni Yuya yung tulong mula sa babae at umalis na lang dala ang konting pride na natira sa kanya. Pero pag uwi niya nung gabi, tinignan niya yung sarili niya sa salamin at bigla siyang napaiyak kasi ang pangit-pangit niya, parang malaking Barbie. Galit na galit, sinadyang niyang basagin yung salamin gamit ang kamao niya para hindi na niya makita yung mukha niyang parang sinuntok. Pero bigla namang nagbukas yung isang lihim na pinto at natisod siya papasok. Habang tinitingnan niya ang madilim na kwarto, napansin niya yung pinto na para lang sa mga horror movies, kaya nagdesisyon siyang silipin ito. Pagbukas niya ng pinto, biglang nag-pop up yung parang window box na parang ad sa YouTube, at bigla siyang pinuno ng lahat ng skills na maiisip mo. Yung walang kwentang taba, nagtataka kung anong nangyayari, pero habang nag-iikot siya sa kwarto, sunod-sunod na nag-pop up yung mga window boxes na nagsasabing nakapasok siya sa ibang mundo. May lumabas ding stats window box na nagpapakita na level 1 rookie siya, at si Yuya, na-disappoint kasi kahit sa bagong mundong ito, pinapahiya pa rin siya ng universe. Habang nag-iikot sa kwarto, nakakita siya ng rack ng mga armas, kaya kumuha siya ng espada at nag-decide na mag-cosplay bilang samurai. Paglabas niya sa bagong mundo, nag-charge siya gamit ang espada parang sa mga pelikula, pero nadapa siya at muntik nang mag-isekai. Pero dahil swing siya ng sword, binigyan siya ng level 1 swordsmanship ng sistema. Sobrang saya niya, kaya sinimulan ni Yuya na ipakita ang ibang armas, pero biglang sumulpot ang isang galit na ogre at nag-charge diretso sa bahay. Buti na lang, may invisible force field yung bahay, kaya nahihirapan yung ogre na pumasok. Na-frustrate, bigla niyang hinayla yung malaking puno mula sa lupa, at si Yuya, nagpanik, akala niya mamamatay na siya. Pero nung tinapon ng halimaw yung puno sa kanya, nahati ito dahil sa barrier. Tuloy-tuloy ang ogre sa pag-atake sa barrier, gustong makapasok, pero sa moment na yun, nagdesisyon si Yuya na oras na para maging bida ng anime na to. Kaya buong lakas niyang inihagis yung spear sa kamay niya patungo sa halimaw. Sa sobrang swerte, tumagos yung sibat sa tiyan ng halimaw at nahulog ito na patay, kaya't si Yuya, nakatitig lang sa kamay niya sa gulat. Pagkaalis ng ogre, biglang tumaas yung level niyang miserable na 1,100, at may bonus pa na malaking halaga ng pera. Pagkatapos nito, nagdesisyon siyang tapusin na ang araw at bumalik sa mundo niya, pero habang natutulog siya, dumaan siya sa masakit na pagbabago. Paggising niya kinabukasan, ang dami na niyang abs, parang kay Ashton Hall. Tapos, hindi na kasya yung maluwag niyang pantalon, kaya naguguluhan siya. Pero dahil sinira niya yung salamin niya kagabi, wala siyang ideya kung gaano na siya nagbago. Pagkatapos niya magsuot ng kahit anong damit na bagay sa kanya, bumalik siya para mag-explore sa ibang mundo at nadiskubre niyang paraiso ito ng mga halamang gamot na pampatibay ng lakas ng lalaki. Nakasalubong din siya ng mga halimaw, pero ngayon, kayang-kaya na niya silang harapin ng hindi nahihirapan, kasi ang bagong katawan niya sobrang lakas at athletic. Matapos ang ilang linggong patday sa kakaibang mundong ito, nagdesisyon si Yuya na bumalik sa totoong mundo para sa unang araw ng bagong pasukan. Pero pagdating niya sa school, lahat ng mga babae parang nababasa na sa sobrang ganda ng katawan niya, habang ang mga lalaki naman, inggit na inggit. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Yuya sa bago niyang klase at sinubukan niyang makisama,
Pero yung mga dudes na nangbuli sa kanya nung bata pa siya, lumapit para alamin kung sino siya. Kinabahan si Yuya at sinabi niyang siya pa rin yung chubby loser na kilala nila. Pero lahat ay nagulat kasi yung Yuya na kilala nila ay parang mini fridge. Nagtaka si Yuya sa reaksyon ng lahat, kaya tumakbo siya agad sa banyo. At nagulat siya nang makita niya ngayon ay para na siyang hot guy sa wallpaper ng lahat ng girls. Pagkatapos ng klase, hinarap siya ng mga kapatid niya, sina Yuta at Sora, na nagtatanong kung paano naging sobrang taas at payat ng walang kwentang kapatid nilang ito. Biglang may lumabas na chick mula sa black limo sa harap ng school ni Yuya. Siya yung in-save ni Yuya mula sa mga thug nung isang gabi. Pag nakita niya si Yuya, parang naalala niya agad siya, kahit na medyo payat si Yuya. Pero si Yuya, wala talagang ideya kung sino siya. Nang ma-refresh niya ang memory niya, nag-thank you siya kay Yuya sa pag-save sa kanya. At inimbita siya sa school nila, US Academy. Shocked ang lahat kasi yun yung school na puro nipa babies lang ang nag-aaral. Pero biglang sumingit ang butler ni Kaori para ipaliwanag na chairman ng board ng academy yung tatay ni Kaori. Sinabi rin niya na nung nalaman ng tatay ni Kaori kung ano ang ginawa ni Yuya para protektahan ang anak niya, siya mismo ang humiling na ipasok si Yuya sa prestihiyosong academy. Pero syempre, dahil sa insecurities ni Yuya, kinakabahan siya at sinasabi niyang sobrang bobo siya para makapasok sa ganitong elite na school. Pero bago pa siya matapos magsalita, biglang sumingit sina Yuta at Sora, sinasabi na ready na silang kunin ang pwesto ni Yuya sa academy kasi mas magaling sila. Pero pinagsabihan sila ni Kaori na tumahimik, sinasabi na para kay Yuya lang ang slot, dahil may utang na loob siya dito. Sinabi rin niya na kumuha siya ng private investigator na nag-imbestiga sa kanila at natuklasan lahat ng mga kalokohan na ginawa nila kay Yuya nung sobrang taba pa siya, parang si Charlie Clips. Tapos, sinubukan ni Kaori na pabilibin si Yuya para sumali sa academy niya, pero sabi ng butler niya, mas magandang ipakita na lang kay Yuya kung gaano kakul yung academy kesa magchika lang na parang mga scammer. Bago pa makasagot si Yuya na sasama sa kanila, hinawakan ni Kaori ang kamay niya at hinayla siya papasok sa limo niya, habang yung mga pangit na kapatid ni Yuya ay nag-aapoy sa inggit. Pagdating nila sa sikat na academy, na-shock si Yuya sa ganda ng lugar, na parang feeling niya hindi siya makakasabay. Sinamahan siya papunta sa opisina ng chairman, kung saan nakilala niya si Hojo, ang mayamang tatay ni Kaori. Bumabati si Hojo sa kanya habang bumabati rin siya kay Yuya. Sabi ni Hojo, hindi interesado ang academy sa utak niyang walang kwenta kundi sa magandang ugali niya, kaya gusto siya roon. Dagdag pa, sinabi niya kay Yuya na kung ang tuition fee ang nagpapastress sa kanya, ayos na yun, kaya wala nang dahilan para mag-alala. Pero kahit na ganun, feeling ni Yuya, parang hindi siya bagay sa mga mayayamang prodigy dahil sa hirap ng buhay niya. Pero pinasigla siya ni Hojo na subukan ang sarili niya. Naisip ni Yuya ang mga sinabi ni Hojo, at bago pa siya makapagbitaw ng iba pang mga salitang pambabastos sa sarili, inirekomenda ni Hojo na subukan niya yung trial enrollment. Biglang pumasok yung hot teacher na si Sawada sa opisina, kaya agad na sinabi ni Hojo na susubok si Yuya sa klase niya. Di nagtagal, nandyan na si Yuya sa pinto ng classroom, pero kinakabahan siya, nag-iisip kung baka pagtawanan siya ng mga estudyante, tulad ng nangyari sa dati niyang school. Pero nag-ipon siya ng lakas ng loob, at pagpasok niya sa klase, mabilis siyang nagpakilala, umaasang makakagawa ng magandang impresyon. Pero kinakabahan siya kapag lahat ng tao ay nakatingin sa kanya parang may mantsa siya sa pantalon, hindi alam na yung hot niyang mukha ay nagpapabaliw sa mga girls. Pagkatapos ng klase nung araw na yun, nagkagulo ang mga estudyante kay Yuya, nagtatanong kung pop idol ba siya, pero sobrang na-overwhelm siya sa mga tanong. Buti na lang, may isang dude na si Ryo na biglang dumating para iligtas siya sa mga tanong na yun at inimbita siyang mag-lunch. Pagdating nila sa cafeteria, na-shock si Yuya kasi lahat ng pagkain ay gawa ng world-class chefs, at libre pa. Kaya bilang isang dating mataba, parang nasa paraiso siya. Pagkatapos nilang kunin ang mga order, tinawag sila ng isa sa mga nerdy na kaibigan ni Ryo na si Shingo, na walang tigil sa kakakwento tungkol sa anime at sa latest na GTA anime. Pagkalipas ng tanghalian, nakipagkita si Yuya kay Hojo, na sobrang curious kung anong tingin niya sa academy. Sinabi ni Yuya na maganda ang vibe sa lugar, pero ang talagang nagpahulog sa kanya ay kung paano siya tinanggap ng lahat, parang talagang kabilang siya, na wala sa dati niyang school. Nang tanungin ni Hojo kung sigurado na siyang mag-enroll sa academy,
Nag-alinlangan si Yuya, hindi sigurado kung karapat-dapat siya sa ganitong magandang realidad. Pero pagkatapos niyang magdesisyon, tinanggap niya ang alok na sumali at nagpasalamat kay Hojo sa oportunidad. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Yuya sa opisina at nakasalubong si Kaori, na sobrang natuwa nang malaman ang desisyon niyang sumali sa academy. Inimbitahan siya ni Kaori na samahan siya at dinala siya sa local market malapit sa school, kung saan kumain sila ng ice cream. Pero nag-ingat si Yuya sa pagkain ng ice cream para hindi masyadong madami ang calories at bumalik sa dating itsura niya na parang surf ball. Tinanong niya si Kaori kung paano niya siya nakilala kahit na nagbago na ang katawan niya, at sinabi ni Kaori na hindi niya makakalimutan ang mga mabait na mata niya. Inisip niya na mas okay kung wala ng formalities at tawagin na lang nila ang isa't isa sa pangalan, kaya tinawag ni Yuya si Kaori sa pangalan niya, at napapula siya. Kinabukasan ng gabi, umuwi si Yuya at nag-ayos na pumasok sa ibang mundo. Pagkapasok niya, sinalubong siya ng madilim na slime, pero madali lang niyang natalo ito. Pero napansin niya na hindi tumaas ang level niya. Kaya sa unang pagkakataon, nagdesisyon siyang lumabas sa bakod ng bahay para maghanap ng mas malalakas na monsters na makakatulong sa kanya para bumilis ang level up. Nung lumabas siya sa bakuran, biglang may narinig siyang napakalakas na sigaw na tumawag sa atensyon niya, kaya agad siyang tumakbo. Pagdating niya doon, ang daming katawan na nagkalat sa lupa, at may pangit na Goblin General na parang nagmamalaki sa mga ito. Napansin din niya yung isang takot na magandang babae sa likod, kaya tumakbo siya agad sa Goblin General para iligtas siya. Pero, ang Goblin General, sobrang tigas ng laban, kaya nahampas si Yuya sa isang puno at muntik na siyang mawala. Pero ayaw niyang sumuko, kaya kinuha niya lahat ng natitirang lakas niya at inatake ang halimaw hanggang sa finally, natalo niya ito. Pagkatapos mawala ng halimaw, nagmamadali si Yuya para tingnan yung girl, pero bigla siyang nawala ng malay bago pa man niya mahawakan ang pisngi niya. Kinabukasan, habang nag-iironing siya ng shirt, naiisip ni Yuya kung okay lang ba yung girl na nailigtas niya kagabi. Pero naaalala niya na bago siya umalis doon, may grupo ng mga dods na parang mga knight na dumating para asikasuhin siya, kaya feeling niya ayos lang yun. Bigla niyang naisip na ilang araw na niyang suot yung same Peter Griffin shirt, at dahil loaded na siya sa mga drops, parang panahon na para mag-upgrade ng wardrobe. Pagdating niya sa mall, napansin ni Yuya na lahat ng girls nakatingin sa kanya, at medyo nai-insecure siya, kaya nagmamadali siyang pumunta sa clothing section para bilhin yung kailangan niya at makaalis na. Habang nangyayari yan sa isang parte ng mall, may isang photoshoot manager na sobrang naiinis kasi yung male model na kinuha niya late na. Sobrang nabwisit na siya sa paghihintay, kaya naisipan niyang palitan yung bobo ng kahit anong hotboy na makita niya sa mall. Samantalang si Yuya, nalilito kung anong trendy na outfit ang bibilhin, kasi buong buhay niya, laging suot lang niya yung lumang damit ng tatay niya. Habang nag-iisip siya, biglang may dalawang hot babes na lumapit at tinanong kung pwede ba silang patagilid sabay-sabay. Naguguluhan si Yuya at nagtatanong kung anong pinag-uusapan nila, kaya't nakiusap sila na sulatan siya sa mukha gamit yung tinta ng ballpen niya. Pero nag-sorry si Yuya kasi mas importante sa kanya maging bida kaysa magpa-crazy, tapos umalis na siya. Habang bumababa sa escalator, naisip niya kung okay ba yung outfit ng girl, pero biglang nakita siya ng manager ng photoshoot at akala niya, nahanap na niya ang perfect model. Kaya habang tinitingnan ni Yuya yung ibang damit, nilapitan siya ng manager at na-convince siyang maging male model, kasama ang female model na si Miyu. Nung tinake nila yung unang round ng spicy shots, parang nag-stiff yung mga soft parts ni Yuya kasi first time niya makasama ng ganito kalapit ang girl. Pagkatapos ng unang round, nag-break sila, at nag-thank you si Miyu sa kanya dahil sa pag-save ng shoot, pero nagulat si Yuya sa effort niya kahit magka-age lang sila. Kaya nagdesisyon siyang pagbutihin yung shoot, pero bumagsak ang determinasyon niya pagdating ng second round, kasi unti-unti nang pinapadikit ni Miyu yung malalaking kanan niya sa kanya. Samantalang sa kabilang mundo, yung girl na nailigtas ni Yuya, na siya ring si Princess Lexia, naaalala yung nangyari nung gabing yun at nagtataka kung sino yung lalaking nagligtas sa kanya. Nais talagang malaman, kaya't nagmadali siyang lumabas ng kastilyo, bumalik sa gubat, kahit na hindi niya pinansin ang mga babala sa kanya tungkol sa mga panganib sa paligid. Sa mall, lahat ay nakatingin habang nagtatapos sina Yuya at Miyu sa photoshoot. Habang chill lang, pinuri ni Yuya si Miyu kung gaano siya kagaling bilang modelo,
kabaligtaran sa kanya na hindi pa nakapagdamit ng designer sa buong buhay niya. Kuryoso siyang nagtanong kung bakit siya nagsimula sa modeling, at sinabi ni Miyu na ginawa niya ito dahil kailangan niya ng atensyon mula sa publiko matapos siyang sadyang baliwalain ng mga magulang niya. Aminado siya na gustong-gusto niyang makita ang sarili niya sa mga magazine at sa mga screen. Tapos sinabihan pa si Yuya na subukang sulitin ang buhay. Pero habang nag-e-enjoy sila at nagbo-bonding, biglang pumasok si Sho, yung gwapong model, sa mall, at lahat ng girls parang nawawala sa katinoan. Yung mayabang na fish head, nakilala si Miyu at nagdemand na tapusin na yung nakakatawang photoshoot. Pero naiinis si Miyu sa yabang niya kaya nagpa siyang umalis. Pero biglang bumangga si Sho sa pader at tinanong siya kung bakit siya iniiwasan sa publiko nung isang araw. Nang sinabi ni Yuya kay Sho na lumayo kay Miyu, nagalit si Sho at sinubukan ang mahina niyang suntok. Pero instinctively, hinawakan ni Yuya ang kamay niya at agad siyang nasuplex sa lupa. Kaya lahat ay na-impress sa bilis niya. Nagsimula siyang magpanik, akala niya sigaw-sigaw lahat dahil pinagtataga niya yung hottest guy sa bayan. Pero sa gulat niya, lahat ng chicks sa mall nagsimula ng sumigaw na gusto raw magkaroon ng baby sa kanya. Pagkatapos tumakbo ni Sho sa kahihiyan, nagpasalamat si Miyu kay Yuya dahil siya ang knight in shining armor niya, habang binigyan siya ng manager ng Gucci na damit bilang pasasalamat sa pagiging model niya for the day. Nang gabing yun, nakatingin si Miyu sa lahat ng mga pictures na kuha nila ni Yuya at nagre-reminisce siya tungkol sa mga nangyari. Nang mapansin ito ng manager, tinukso siya na parang may crush siya kay Yuya, pero nahihiya si Miyu at sinubukan nitong itanggi. Samantalang nasa bahay, masaya si Yuya kasi kumpleto na ang mga damit niya para magmukhang Pharrell Williams, pero nagdesisyon siyang oras na para mag-training ulit. Sa kabilang mundo, biglang na-ambush sina Princess Lexia at mga kasama niya ng isang grupo ng mga orc na mataba ang tiyan, at biglang may lumabas na giant orc mula sa likod, handang tapusin ang prinsesa. Pero biglang dumating si Yuya para wasakin yung orc at iligtas ulit ang prinsesa. Nakilala siya ng prinsesa bilang Sigma na unang nagligtas sa kanya, kaya nilapitan siya at nakakagulat, tinanong siya kung pwedeng maging asawa niya. Na-shock yung mga head knights at sinabihan ang prinsesa na mag-cool down, sabi na baka si Yuya ay isang lowlife na bandido lang. Pero si Prinsesa Lexia, nagalit at sinabi sa kanila na tumahimik, sinabing love at first sight daw ito. Si Yuya, sa kabilang banda, nagtataka kung anong klaseng droga ang ininom ng dalawa, kaya tinawag niya lahat para huminahon at inanyayahan silang pumunta sa bahay niya para mag-usap. Pagdating nila sa kondo niya, nagulat yung head knight na si Yuya pala ay nakatira sa ganitong delikadong gubat. Pero bago siya makapagsalita, nagpakilala siya bilang si Owen, kapitan ng mga kabalyero ng kaharian ng Arcelia, at nagpakilala rin si Lexia bilang prinsesa ng kaharian. Si Yuya, nagulat nang malaman na prinsesa siya, at agad siyang humingi ng tawad sa pagiging masyadong formal sa kanya. Pero sinabi ni Owen na chill lang, kasi dumaan sila para sa official visit at magpasalamat sa kanya dahil niligtas niya ang buhay ng prinsesa. Nang magpakilala rin si Yuya, muling nagpasalamat si Prinsesa Lexia sa kanya at sinabi na mula nung araw na niligtas siya, hindi na siya makaalis sa isip niya. Muli, humihingi siya sa kanya na pakasalan siya, pero nag-sorry si Yuya, sabing sobrang biglaan. Naapektuhan, sinabi ni Lexia na alam niyang hindi simple ang pag-ibig, at katulad ng nabasa niyang romance novel, laging may mga hadlang. Ayaw niyang sumuko sa pag-ibig, pero nagdesisyon siyang bawasan ang pagka-thirsty niya at imungkahi na magsimula na lang sila bilang magkaibigan. Pagbanggit sa salitang kaibigan, naisip ni Yuya na walang gustong makipagkaibigan sa kanya dati nung parang bangko siya. Pero nung tumitig siya sa napakagandang mga mata ni Lexia, nahulog siya sa ganda nito at pumayag na maging kaibigan siya. Bago sila umalis, sinabi ni Owen kay Yuya na gusto raw ng kanyang kamahalan na ipahayag ang pasasalamat niya sa pag-save sa anak nito at iniimbitahan siyang pumunta sa palasyo. Pero nung sinabi niyang aabutin ng 5 araw ang biyahe papuntang palasyo, nagdesisyon si Yuya na ipagpabukas ito kasi sobrang biglaan. Naintindihan naman ni Owen ang sitwasyon. Sabi niya, okay lang na maghintay sila hanggang handa na si Yuya, tapos umalis na sila. Sa kabilang dako ng kaharian, may isang masked villain na sobrang galit kasi nabigo ang plano niyang patayin ang prinsesa. Pero yung assassin na pinadala niya, humihingi ng panibagong pagkakataon, nangangakong hindi na siya magkakamali.
Pagkaalis ng assassin, tinanggal ng masked villain yung pangit na maskara sa mukha niya at nangako siya na ililibing si Lexia bilang ganti sa ginawa niya. Kinabukasan, nagprepara si Yuya para sa unang araw niya sa academy, at pagdating niya sa school grounds, lahat hindi maalis ang tingin sa gwapo niyang mukha. Pagpasok niya sa klase, inintroduce siya ni Sawada bilang bagong estudyante, at sobrang excited sina Ryu at Shingo kasi isa na siyang sa kanila. Sa soccer practice, na-unlock ni Ryu ang mga hidden skills niya na medyo magulo, at lahat na amaze sa galing niya, pati na si Yuya na nakaupo lang sa sidelines. Habang nag-enjoy si Yuya sa laro, biglang may isang chick na lumitaw sa likod niya at tinanong kung bakit di siya naglalaro ng soccer katulad ng ibang boys. Sinabi ni Yuya na hindi pa dumating yung gym wear niya, kaya excited na umupo yung girl sa tabi niya at nagpakilala bilang Kaide. Habang sinusubukan niyang mag-flirt, may isang yellow-haired na punk na si Akira mula sa team ni Ryu na sumubok mag-goal, pero dahil sa kakabobo niya, napalakas niya at tumama yung bola sa mukha ni Kaide. Sa instinct ni Yuya, nag-activate yung skills niya sa blue lock, at sinipa niya yung bola papasok sa net para mailigtas si Kaide. Lahat ay nagulat sa galing niya, pero nilapitan lang ni Yuya si Kaide para tingnan kung okay lang siya, at bigla siyang na-attract. Mamaya, sa loob ng plot armory, lahat ng girls sobrang fangirling dahil sa ginawa ni Yuya na parang superhero na nagligtas kay Kaide. Nang dumating si Kaori para tanungin kung bakit parang mga starstruck simp silang lahat, si Kaide mismo ang nag-explain na sinagip siya ni Yuya, at medyo nagiging selosa si Kaori dito. Sa susunod na klase, tumingin si Yuya sa bintana at nakita si Kaori na nagwawaving sa kanya mula sa baba, kaya nag-wave din siya pabalik. Pero biglang, may grupo ng mga bikers na kilala bilang Red Ogres na pumasok sa gate ng paaralan at nagsimula silang terrorizing sa lahat ng mga babae sa field. Ang Red Ogres ang pinaka-dangerous na mga thug sa lugar, at inutusan sila ng mga masamang kapatid ni Yuya para guluhin si Kaori kasi parang tinitignan niya sila ng mataas. Sinubukan ni Kaori na pakisamahan silang umalis, pero yung boss ng gang, na para bang si Johnny Bravo na tinatawag na Rocky, agad na inutusan yung mga kasama niya. Habang papalapit sila kay Kaori, napansin ni Yuya kung gaano kagrabe ang sitwasyon at tinangkang tumulong, pero bigla niyang naramdaman na nanginginig yung binti niya sa takot, parang sira-sirang blender. Nagtataka siya kung bakit siya sobrang natatakot, parang batang umiiyak, kahit na dati naman siyang nakakaharap ng mas delikadong mga sitwasyon sa ibang mundo kesa sa gang na ito. Pero naisip niya na hindi naman yung gang ang kinakatakutan niya, kundi yung ideya na makaharap ang mga kapatid niya na nagdudulot sa kanya ng stress. Napansin niya na naglalaro ang takot sa mga mata niya, pero imbes na umatras, sinampal niya ang sarili niya para magising. Sinabi niyang ililigtas niya yung mga babae, tapos tumalon siya sa bintana ng ika-4 na palapag, na nag-iwan sa lahat na nakabuka ang bibig sa gulat. Pagdating ni Yuya parang makina, dumaan siya sa mga goons na parang hangin para iligtas si Kaori bago pa siya madampot. Pero bago siya makalapit, may sumo wrestler na parang kinain yung girlfriend mo sa breakfast ang hamarang sa daan. Ang 1,000 pounds ng puro taba tumalon kay Yuya para tapusin ang laban na ito, pero si Yuya, isang beses lang niyang pinigilan yung silverback gorilla at itinapon ito parang laruan. Habang papalapit na si Yuya kay Kaori, nagbigay daan ang ibang mga delinquent sa takot, pero yung leader ng gang nag-rev up ng motor niya at sinubukang banggain siya. Pero si Yuya, iniiwasan yung clown at tumalon ng 30 talampakan sa ere para makaiwas sa atake niya, kaya yung tanga na biker, bumangga sa building. Ilang minuto pagkatapos, dumating na yung mga pulis para arestuhin lahat ng mga kalokohan, at nagpasalamat si Kaori kay Yuya dahil sa pagligtas sa kanya, pero halos mahimatay siya sa pagod, kaya nahuli siya ni Yuya bago siya bumagsak. Samantala, galit na galit yung kapatid ni Yuya kasi yung mga walang silbing Red Ogres, hindi man lang nagawa yung trabaho na inatas sa kanila. Habang nagwawala siya, hinawakan siya ni Araki sa leeg parang manok at sinimulang buksan ang kanyang lalamunan dahil siya ang dahilan kung bakit ang buong gang ay nadadampot. Nagmakaawa ang kapatid ni Yuya at sinubukan niyang pigilan si Araki, pero tinadyakan siya nito. At nang akala mo'y tapos na si Yuta, biglang dumating si Yuya at pinagsipa si Araki. Galit na galit si Araki sa ginawang yon, kaya inatake niya si Yuya. Pero isang titig lang ni Yuya sa kanya, tumigil na agad si Araki at parang naglik na siya sa dalawang binti. Habang kinukuha ang mga delinquents, nagtatanong si Yuta kung bakit siya sinagip ni Yuya kahit lahat ng kasamaan na ginawa sa kanya.
Sinabi ni Yuya na kahit na hindi niya makalimutan ang mga pinagdaanan niya, hindi niya kayang iwan ang pamilya niya. Tama nga, yung mga salitang yun talagang tumama sa puso nila, kaya sobrang umiyak si Yuta at Sora, at nagsorry pa sila sa lahat ng nagawa nila kay Yuya habang si Kaori ay nakatingin lang sa kanila na naguguluhan. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon si Yuya na mag-explore pa sa mundong ito na sobrang bago sa kanya. Pero nung binuksan niya yung pinto, naalala niya na nag-warning sa kanya si Owen tungkol sa panganib ng gubat. Ang gubat na yun ay kilala bilang Darkest Region, at sobrang delikado ng mga halimaw doon, kaya kayang-kayang mag-level ng buong syudad. Kahit na ganun, pumasok si Yuya sa kagubatan para manghuli ng mga halimaw, alam niyang ito lang ang paraan para ma-upgrade ang mga kakayahan niya. Pero habang nag-iisip na siyang tapusin na ang araw, bigla siyang natigilan nang marinig ang sigaw ng isang hayop. Malapit lang sa kanya, may isang malaking orc na pinapahirapan ng isang maliit na nilalang, pero ayaw talagang sumuko ng maliit na ito. Habang nagtatagos sa likod ng puno, nalaman ni Yuya na ang halimaw ay isang level 600 king orc na may sobrang lakas sa atake. Akala niya, wala na siyang magagawa para patumbahin yung malaking halimaw para iligtas si maliit, kaya nagdesisyon siyang mag-focus na lang sa trabaho na nagbabayad sa kanya. Pero habang patuloy na ginigyan ng halimaw si maliit, naisip ni Yuya na hindi hahayaan ng lolo niya na mapahamak siya dito. Kaya naman, kinuha niya yung sibat niya, at kahit na sobrang takot siya sa loob, tumakbo siya patungo sa King Orc. Sa isang swing lang ng armas niya, natalo niya yung halimaw. At habang unti-unting nawawala, sobrang nagulat si Yuya na ang kailangan lang pala niya ay kaunting motivation para talunin yung nakakatakot na orc. Sinubukan niyang tingnan yung maliit na tuta, pero umuungal ito sa takot at pagkatapos ay nahulog sa pagod. Pero, nang mabilis na pinainom ni Yuya ng Green Healing Potion, nag-recover ito at nagsimulang dilaan ang kamay niya bilang pasasalamat. Ayaw niyang iwanan yung maliit na tuta sa gubat, kaya nagdesisyon si Yuya na dalhin ito sa bahay. Pero nang tiningnan niya ang stats nito, sobrang nagulat siya nang malaman na sobrang lakas pala nito, may level na 500. Mas lalo pang nahikayat si Yuya na gawing alaga ang tuta, kaya't pinangalanan niya itong Knight dahil sa itim na balahibo nito. Tuwang-tuwa ang tuta at tumalbog sa kanya, excited na magkaroon ng bagong amo. Matapos kunin ang mga loot na iniwan ng King Orc, umuwi si Yuya kasama si Knight, pero habang inaayos ang balahibo nito, tinignan niya ang stats niya at nalaman niyang wala siyang nakuha ni isang level mula sa lahat ng nangyari. Kinabukasan, iniwan ni Yuya si Knight sa bahay at nagpunta sa paaralan. Pagdating niya, sinabi niya sa mga kaibigan niya tungkol sa bagong tuta niya at nabanggit niyang kailangan niyang pumunta sa pet shop. Sobrang excited ni Kaide nang marinig tungkol sa tuta at hindi niya namamalayan na sobrang lapit na niya kay Yuya. Pero biglang nag-brick wall si Yuya at sinabi sa kanya na lumayo-layo siya bago siya mag-explode sa harap niya. Dahil hindi alam ni Yuya kung nasaan ang pet shop, humingi siya ng tulong sa mga barkada niya para i-guide siya. Pero lahat sila tumanggi, sabing may lakad sila that day. Kaya nag-volunteer si Kaide na samahan siya, at nag-thank you naman si Yuya ng magalang, pero nag-iisip na si Delulo girl na date yun. Kaya matapos ang araw na yun, nag-spend sila ng buong hapon sa pet store para mamili ng mga gamit para sa aso. Pagbalik ni Yuya sa bahay, ikinakabit niya yung bagong kwelyo na binili niya sa leeg ni Knight at tinanong kung okay lang. Tumango si Knight ng matibay para ipakita na ayos lang siya. Nang gabing yun, naglakad-lakad sila ni Knight sa park, at lahat ng mga chicks, parang na-attract sa hot charm ni Yuya. Bigla, nakabangga si Yuya kay Kaori, na nagulat na may puppy na siya. Agad siyang nahulog sa cuteness ni Knight. Habang pinapadapo niya ang balahibo ni Knight, biglang dumating si Miyu, at naging awkward yung sitwasyon. Nagsalita si Yuya, medyo naguguluhan, tinanong kung anong ginagawa niya doon, at sinabi ni Mayo na malapit lang siya nakatira at lumabas lang para huminga ng fresh air. Pagkatapos ipakilala ni Yuya yung dalawang babae sa isa't isa, napansin ni Miyu yung tensyon sa paligid. Kaya sabi niya kay Yuya na excited siyang makita ulit siya, tapos umalis na siya. Nainggit si Kaori at tinanong kung sila ni Mayo ay nagde-date. Agad namang nag-deny si Yuya, pero sabi ni Kaori, hindi siya naniniwala. Bigla niyang naisip na pinapabayaan niya yung emosyon niya. Pero habang sinisikap niyang humingi ng tawad, may isang tao sa park na sumigaw na may nagnakaw ng bag ng isang babae. Agad na tinanong ni Yuya si Knight na habulin yung magnanakaw habang hinawakan niya si Kaori sa kamay para tingnan yung matandang lola na nawala yung bag.
Ilang minuto lang, hinatak ni Knight yung walang kwentang magnanakaw pabalik, hawak pa rin yung purse. Kaya nagtanong si Yuya kay Kaori kung pwede siyang tumawag ng 911. Pero bago pa siya makadial, nakatakas yung bandido sa pagkakahawak ni Knight at nagmadaling subukang saksakin si Kaori para pigilan siya. Pero naagapan siya ni Yuya bago pa man siya makasaksak, at pagkatapos niyang maneutralize yung armas, madali niya itong nahulog sa lupa para tapusin yung banta. Nagsimula nang pumalakpak yung mga tao sa park para sa kanya. Pagkatapos, nagpasalamat si Kaori sa kanya dahil nasagip na naman siya, habang dumating na yung mga pulis para dalhin yung kriminal. Nang gabi na, pumasok si Yuya sa ibang mundo kasama si Knight para harapin ang mas malalakas na halimaw at umangat sa level. Magkasama silang tumulong, pinatumba nila ang isang orc, isang gutom na oso, at kahit isang nakakatakot na ogre nang hindi masyadong nahihirapan. Pero habang papasok sila sa mas malalim na bahagi ng gubat, nakatagpo sila ng isang delikadong uri ng halimaw na hindi pa nakita ni Yuya dati. Ito ay isang level 630 na crystal deer na may dalawang napakalaking sungay at kayang maglabas ng magic. Agad na inactivate ni Yuya ang invisibility niya bago pa siya makita ng USA, pero sobrang late na kasi nakatutuw na yung USA sa kanya at papalapit na. Wala na siyang choice, kaya nag-offensive na siya, pero ang halimaw nag-counter sa kanya sa pamamagitan ng malakas na apoy, at sumunod pa ng huge ice wave. Buti na lang, nakaiwas si Yuya sa atake ng beast, kaya sinabi niya kay Knight na gumawa ng butas, alam niyang kayang atakihin ng halimaw gamit ang dalawang klase ng magic. Sa bilis, umarangkada si Knight, tumalon mula puno hanggang puno para ma-distract yung halimaw, kaya napilitan itong ilabas lahat ng ice at fire magic nito sa buong kagubatan. Habang nagpapalamig, sinamantala ni Yuya ang pagkakataon na saksakin ang leeg nito at nawasak ito sa isang iglap. Sa mga loot na naiwan ng Crystal Deer, nakakita si Yuya ng kakaibang kahon, at nang i-activate niya ito, nag-transform ito sa isang fully functional portable hot spring. Tuwa na tuwa siya kasi ito yung klase ng Pal-Aigo na matagal na niyang gustong makuha, kaya dinala niya ito pauwi para parehong mag-enjoy ni Knight buong gabi. Kinabukasan ng gabi, bumalik sila sa Pangangaso, at pagkatapos patumbahin ng Sonic Hedgehog, tinignan ni Yuya ang stats niya at sa wakas nakita niyang tumaas na siya ng ilang puntos. Tinitingnan din niya yung stats ni Knight at napansin niyang umakyat din yung level ng Pop, kaya sinamantala nila yung momentum at nagpatuloy sa mas malalim na bahagi ng gubat. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isang yungib, at nagdesisyon si Yuya na silipin ito. Pero nung inscan niya yung lugar, napansin niyang walang monster sa loob. Bigla, nagliyab yung yungib sa apoy, at napansin ni Yuya na may nakahandusay na bangkay katabi ng isang libro na may pamagat na The Book of the Sage. Nang kunin niya yung libro, nagtataka si Yuya kung sa taong may-ari ng magic house ng lolo niya ito, kaya nagdesisyon siyang basahin ito. Habang binabasa niya ito, unti-unti niyang natutunan na ang libro ay pagmamay-ari ng isang makapangyarihang sage na master sa lahat ng uri ng magic at umakyat sa antas ng Diyos. Pero dahil sa sobrang lakas niya, lahat ng tao ay natatakot sa kanya. Kaya namuhay siyang nag-iisa, walang pamilya o kaibigan. Nag-iwan ng sage ng mensahe para sa sinumang makakita ng libro, sinasabing huwag sundan ang pareho niyang daan na puno ng pag-iisa at mag-invest sa mga relasyon na mapagkakatiwalaan. Bigla, ang misteryosong libro ay nagsimulang magbigay ng liwanag, at narinig ni Yuya ang boses ng sage sa isip niya, sinasabing ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mga teoryang mahika sa mga pahinang iyon. Bilang bonus, dahil natagpuan ni Yuya yung libro, nagdesisyon yung matandang sage na bigyan siya ng mga magical pathways bilang regalo, na magbibigay daan sa kanya para maging magic user. Bigla, lahat ng character sa libro ay parang lumipad at tumama kay Yuya na parang truck, at yun na yung moment na tuluyang nagsanib yung kapangyarihan ng sage sa kanya. Nagpasalamat si Yuya sa matandang sage, tapos kinuha niya yung libro para pag-aralan. Pag-uwi niya, buong hapon siyang nakatutok sa libro, natututo kung paano gisingin yung magical pathway ng sage sa loob niya. Ayon sa libro, para ma-activate yung pathway, kailangan niyang makinig sa pinagmulan ng magical energy sa loob niya. Kaya, pinaikit ni Yuya ang mata niya at nag-umpisa siyang maghanap sa sarili niya. Pagkalipas ng ilang minuto, nahanap niya yung source sa kaibuturan niya, at biglang sumabog yung napakalaking wave ng Nen energy mula sa katawan niya. Ngayon na na-unlock na yung magical pathway ng sage, lumabas si Yuya para mag-test. Nag-imagine siya ng bola ng tubig sa isip niya,
At biglang may malaking sphere ng tubig na lumitaw mula sa wala. Napansin din niya na nakuha ni Knight yung magical ability dahil sa bond nila, kaya sabay nilang itinapat yung water sphere sa isang puno sa tabi at pinasabog ito, nagkaroon ng malinis na butas diretso sa gitna. Samantala, sa loob ng kastilyo ng hari, sinasabi ni Owen sa hari ang lahat ng nangyari nung nailigtas nila si Prinsesa Lexia. Sinabi niya sa hari na may kutob siyang si Yuya ay galing sa ibang bansa, kasi ang pangalan niya parang wala namang katulad dito at hindi siya kapareho ng kahit sino sa kaharian. Pagkatapos niyang i-reporto, humingi si Owen ng tulong sa hari na kausapin ng maayos ang kanyang anak na babae, kasi nag-propose siya sa isang estranghero na parang sobrang torpe. Paglabas ng mga salitang yun, bigla niyang naisip na nagkamali siya at agad na sinubukan niyang bawiin ang sinabi niya. Pero nagalit na ang hari at sumabog yung isang parte ng trono, convinced na may masamang tao na nagbabalak na lokohin ang anak niyang babae. Kinabukasan sa klase, patuloy na iniisip ni Yuya yung magic book ng sage na nahanap niya. Pero habang abala siya sa pag-iisip, sinabi ng teacher sa buong klase na mag-aaral sila sa labas ng campus next week at pinagawa silang bumuo ng grupo ng 4. Pagkatapos ng klase, napasama si Yuya kay Kaide, yung yellow-haired na twink Arika, at may bagong potential harem number 4, isang girl na ang pangalan ay Rin. Pagkatapos magpakilala ni Yuya na medyo kinakabahan, tumingin si Rin sa kanya at bigla niyang naisip kung bakit lahat ng babae sa school gustong matikman ang creamy hotdog niya. Dahil yung off-campus study nila ay campang sa wild, sinabi ni Yuya na wala siyang rucksack, kaya nag-suggest si Kaide na mamili sila ng isa. Nagkita-kita sila sa mall mamaya at nagpasalamat si Kaori sa lahat ng nag-imbita sa kanya. Pero nagulat si Ryo kung paano napapasama ni Yuya lahat ng magaganda sa gang nila. Nang pumasok sila sa mall, nakita ni Kaori yung backpack at nag-suggest siyang bilhin nila yun. Pero gustong-gusto ni Ryo at Shingo na sila na lang yung mga backpack kasi wala namang babae na pumipili sa kanila. Pagkatapos mamili, pumunta sila sa arcade ng mall, at sobrang excited si Shingo kasi geek siya na may mga fantasya tungkol sa pixelated gang girls. Si Yuya, hindi pa nakapunta sa arcade dati. Pero dahil sa mga training sessions niya, parang may radar siya na agad nakikita ang tamang anggulo. Sa unang subok niya, nanalo siya ng reward sa laro para kay Shingo, at lahat nagulat sa galing niya. Nakita ni Kaide na ang galing ng mga daliri niya, kaya hinayla siya nito at humingi ng tulong para manalo ng teddy bear. Kaya nag-spend si Yuya ng ilang oras na nananalo ng mga regalo para sa lahat ng kaibigan niya. Ilang oras ang lumipas, nagkasundo na ang mga girls na pumunta sa 13th floor para mamili ng mga girly stuff, habang ang mga boys naman ay bumaba sa cafe. Habang lahat ay nag-e-enjoy sa mall, bigla na lang may nag-spark na sirang wire sa electrical system ng building. Nagresulta ito sa sunog sa 10th floor, kaya't inutusan ng lahat na mag-evacuate agad sa mall. Sa gitna ng panic, nagmadali si Yuya pataas para kunin ang mga girls, pero pinipilit siya ng staff ng mall na umalis na rin agad, katulad ng lahat. Tumawag si Kaide kay Ryo, sinabing na-stuck sila at hindi sila nakalabas sa tamang oras. Narinig niya pa na nahihirapan siyang huminga habang nag-uusap sila. Nang sabihin niya kay Yuya, biglang umarangkada si Yuya, pinabayaan ang mga staff ng mall, at tumakbo patungo sa 13th floor para iligtas ang mga girls. Pagdating niya roon, nakita niyang nasunog na ang buong lugar, at walang pag-asa ang mga sprinklers na makahabol. Kaya naisip niya, wala nang mas magandang pagkakataon para gamitin ang magic niya kundi ngayon, kaya inactivate niya ito at binalutan ang buong katawan niya ng tubig. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa apoy at sa wakas, nakita niya yung 3 babae na nakahiga sa loob ng banyo. Parang Superman, karga niya silang lahat at tinakpan sila ng tubig niya, pero pagdating niya sa labas, napansin niyang puno ng debris yung daanan. Habang nag-iisip kung anong gagawin, naisip ni Yuya na ang tanging paraan para makalabas ay dumaan sa sahig papuntang first floor, kaya ibinuhos niya lahat ng lakas niya para dito. Samantala, sa labas ng mall, nakatakas sina Ryo at Shingo, pero nag-aalala sila para sa mga kaibigan nila. Bigla na lang, sumabog yung building, at habang naglilinis yung alikabok, nagulat sila nang makita si Yuya na lumusad sa first floor, may dalang mga babae sa balikat. Ngayon naligtas na lahat, pinagsabihan ng mga bombero si Yuya dahil sa kapusukan niya, pero nang dumating si Kaori's dad, nagpasalamat siya kay Yuya sa pagligtas sa buhay ng anak niya ulit. Habang pauwi si Yuya, paulit-ulit sa isip niya yung moment na niyakap ni Kaori yung tatay niya dahil sa takot,
Naisip niya kung ganito ba talaga ang dapat na pamilya. Nalungkot siya kasi di pa niya naranasan yung ganang pagmamahal sa pamilya, pero pagpasok niya sa bahay, si Knight tumakbo para yakapin siya, kaya nawala yung lungkot niya. Nang gabing yun, natutunan ni Yuya mula sa magic book ng Sage kung paano siya makakapag-practice ng kahit anong uri ng magic na gusto niya basta maisip lang niya. Kaya naman, nagdesisyon siyang subukan ng teleportation magic. Inisip niya na nandoon siya sa gitna ng gubat, at sa isang kisap mata, nandun na nga siya. Ang saya ni Yuya kasi naisip niya na sa teleportation magic, madali na lang siyang makakauwi para pakainin si Knight kahit nasa school trip siya. Dahil andyan na sila sa gubat, nagdesisyon si Yuya na mag-explore, kaya pumasok sila sa isang yungib kung saan nakatagpo sila ng dalawang goblin, at hindi na siya nag-atubiling talunin sila. Yung mga loot na iniwan ng mga goblin, punong-puno ng iba't ibang rare na gamit, kaya't mabilis na inimbak ni Yuya lahat to sa kanyang void box. Pagod na siya, kaya nagdesisyon na siyang umuwi na, pero biglang tumakbo si Knight palayo. Nagulat si Yuya sa kakaibang kilos ni Knight, kaya't sinundan niya ito, pero biglang huminto si Knight at tumahol sa kanya. Naintindihan ni Yuya na may gustong ipaalam si Knight na panganib, kaya agad niyang itinago ang sarili gamit ang kanyang stealth ability. Nakaungo si Yuya sa likod ng puno at nakita niya ang isang babae na may sugatang balikat na naliligiran ng maraming goblin. Agad niyang gustong tulungan yung babae, pero hinayla siya ng gabi, at na-realize niya na parang sinasabi ng aso niya na huwag siyang magmadali. Biglang dumating yung malaking elite goblin at galit na pinutol ang isang puno, pero yung sugatang babae ay umatake sa kanya at pinutol ang kamay niya. Nagulat si Yuya sa lakas ng babae, pero habang umaatungal yung goblin general sa sakit, dumami pa ang mga goblin na dumating. Nakuha nila yung babae at tinapon siya sa puno sa isang sipa, sobrang knockout. Habang papalapit na yung goblin general para tapusin ang laban, biglang sumugod si Yuya, pinatumba yung general sa lugar, at sinagip siya. Pero hindi pa tapos ang laban kasi biglang dumami yung mga goblin soldiers para sa after party. Kaya nagdesisyon si Yuya na gumamit ng bagong weapon na hindi pa niya nasubukan. Kinuha niya yung whip mula sa void box niya at ginamit ito para higpitan yung mga bituka ng lahat ng goblins, pinasama silang lahat. Nang magtakip ang araw, nagdesisyon si Yuya na dalhin yung batang babae na nailigtas niya pa uwi bago magdilim, pero parang nagalit si Gabi at umuungal. Bigla, nagising yung babae at nag-alala sa sobrang pag-aalaga ni Yuya, kaya nagpilit siyang makawala sa mga bisig niya at nabangga pa ang ulo sa puno. Sinabi ni Yuya na chill lang, tapos inaalok niya yung mga berdeng herbs niya para sa sugat niya, pero una, tumanggi yung babae kasi medyo suspicious siya. Nang makumbinsi ni Yuya na mabait siya, tinanggap niya yung healing potion, at sa pag-inom niya, biglang nawala lahat ng sugat niya. Nagpakilala si Yuya at si Knight, pero si Knight patuloy na nagngangalit kasi ayaw niyang ibahagi ang buto niya sa isang hindi kilalang babae. Nang magpakilala ang babae bilang si Luna, tinanong ni Yuya kung anong ginagawa niya sa ganitong delikadong gubat, at sinabi niyang nag-eensayo lang siya nang bigla siyang atakihin ng. Salamat daw niya kay Yuya sa pag-save sa kanya at sana raw may malapit na ilog para makapaglinis siya ng dumi bago bumalik sa bayan. Nag-alok si Yuya ng mainit na pal-aigo para makapaglinis siya, at tuwang-tuwa si Luna kasi hindi pa siya nakaranas ng ganitong treat. Tinanong niya si Yuya kung saan niya nakuha ang pal-aigo, at sinabi ni Yuya na nakuha niya ito mula sa isang crystal na USA. Nagulat siya na natalo niya yung napakalakas na halimaw at ngayon naiintindihan na niya kung bakit siya nag-eensayo sa delikadong gubat. Bamulong siya na pumasok siya sa gubat dahil sa request ng isang customer, pero hindi narinig ni Yuya yun. Tinanong niya kung pwede siyang mag-training kasama niya saglit, at dahil gusto ni Yuya na protektahan ang lahat ng babae sa anime na to, pumayag siya. Excited si Luna, umalis siya sa banyo na nakabuyangyang ang kanyang mga alindog, at si Yuya, parang nahihiya, pero sinabihan siya ni Luna na mag-adjust na lang. Sa mga susunod na araw, tinuturuan ni Yuya si Luna kung paano talunin ang mga goblins, at unti-unting lumalakas si Luna. Tuwa si Yuya sa naging lakas niya at pinuri siya, pero sabi ni Luna, kailangan pa niyang lumakas ng todo kung gusto niyang matapos ang misyon niya. Hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi niya, pero sinabihan niya ito na may expiration date ang training nila kasi may school siya na kailangang harapin. Nagpasalamat si Luna ng taos-puso sa lahat ng tulong na ibinigay niya. Nang gabing yun, pagkatapos mag-training ng mabuti,
nagdesisyon si Yuya na mag-relax sa mainit na palaigo, pero biglang dumating si Luna, nag-aalok na hugasan ang likod niya. Nagmamadali siya parang isang birhen na hindi pa nahahawakan at sinusubukan niyang umalis, pero hinawakan siya ni girl sa abs at nagpasalamat sa tulong niya, kahit na medyo makasarili siya. Inamin niyang mamahalin niya palagi yung mga oras na magkasama silang nag-training, pero habang sinisimulan niyang hugasan ang likod niya, nahulog yung towel niya, at nagkapanik si Yuya nang makita yung bush niya. Kinabukasan, sinakay lahat ng estudyante sa bus para sa outdoor trip. Sa loob ng bus, sobrang pagod na si Yuya matapos ang mahabang gabi na nahuhulog kay Luna, kaya nagtatangkang matulog siya, pero dahil naglalaro lahat ng tao ng card game, sumali na lang siya at nanalo pa. Pagdating nila, agad na sinabi ni Teacher Sawada na magpalit ng damit at magtipon-tipon sa hall para i-explain ang detalye ng off-campus study. Makalipas ang ilang minuto, nagtipon-tipon na lahat sa hall, kaya nag-explain si Sawada na magkakamp sila sa wild ng 2 buong araw at sila ang magiging responsable sa paghahanap ng pagkain. Nagprotesta ang mga estudyante, sinasabi na delikado yun, pero tinawag sila ni Sawada na mga spoiled wusses at sinabing mahalaga ang field course na para sa assessment nila. Pagpasok nila sa gubat, nagtataka si Yuya at ang mga kasama niya kung paano sila magtatayo ng tent, pero siniguro ni Akira na kaya niya to dahil sa kanyang mga eleganteng skills. Pero bumulong si rin kay Yuya at Kaide, sinuggest na itulak na lang yung tanga sa tabi. Kaya umalis sina Yuya at Kaide para manghuli ng isda, iniwan si Akira na nag-iisa at nag-iisip. Sa tabi ng ilog, lahat ng estudyante, wala talagang silbi, walang nahuhuling isda, at nagrereklamo si Ryo na parang nagbakasyon na lahat ng isda. Habang lahat ay hopeless, tahimik na inactivate ni Yuya yung heightened perception skill niya para malaman kung nasaan talaga lahat ng isda. Kinuha niya si Kaide sa isang ibang lugar kung saan makakahuli sila ng isda ng tahimik, at nagulat si Kaide na ang daming isda. Pero nagtataka siya kung paano nila mahuhuli ang mga isda, kasi sobrang mababaw ng tubig. Kaya pumasok si Yuya sa ilog at gamit ang mga malalakas niyang kamay, sinimulan niyang manghuli ng isda isa-isa gamit lang ang kamay niya. Ang pagyayabang niya ay nakakuha ng atensyon ng ibang estudyante, at nagtataka sila kung paano niya nakuha yung mga ganong kahusay na reflexes. Samantalang sa kabilang mundo, nag-e-ensayo si Luna sa pag-aalis ng mga bungo ng mga manika gamit ang kanyang lihim na sinulid na panglaban. Dahil sa training na nakuha niya kay Yuya, mas sharp na ang mga skills niya ngayon, at bigla siyang naalala ang hot na mukha nito. Mula nang bata pa siya, isa na siyang assassin na walang awa sa pagkuha ng buhay ng marami, pero dahil kay Yuya, parang nag-iisip na siya kung tama ba yung ganitong buhay. Pero hindi niya pinansin yun at sinabihan ang sarili na hindi siya naging headhunter kung magiging malambot siya, kaya kailangan ni Yuya na lumabas sa isip niya. Balik sa camp, bumalik sina Yuya at Kaide mula sa pangingisda, at nagulat si Rin sa dami ng isdang nahuli nila sa maikling panahon. Sinabi ni Kid na si Yuya ang nahuli ng lahat ng yun gamit ang kanyang mga kamay, kaya nagtatanong si Rin kung ano pang kaya ng mga kamay niyang yan. Nahiya si Yuya at sinubukang iwasan ang tanong, pero napansin niya si Akira sa lupa na parang nagtatwork at tinanong kung anong problema nito. Sinabi ni Akira na si Rin ay ginagamit siya ng todo para sa iba't ibang bagay, at nang mag-alala si Yuya, nagmamatigas si Drama King na okay lang siya. Pagkatapos, ginamit ni Yuya ang kakayahan niyang makakita para i-scan lahat ng pagkain na nakuha nila at tinanggal ang mga delikadong items. Nang natapos na yun, tinanong niya kung sino ang magluluto, pero nakatitig lang sa kanya ang barkada na parang nasa Wakanda siya kasi wala silang kahit isang beses na nagluto sa buhay nila. Maya-maya, dinala ni Yuya at ng barkada ang lahat ng nakuha nila sa inspection center para ipakita kay MS. Si Sawada, pagkatapos niyang dumaan sa hallway, binigay niya ang mga bulaklak sa kanila bilang pasasalamat. Sobrang excited siya sa posibilidad na makakuha ng malaking bonus kung matatapos ng mga estudyante niya ang field trip na maganda. Pero bago yun mangyari, kailangan din i-grade ang kanilang luto, kaya nagtanong siya kung sino ang magluluto. Ang lahat ng kasama niya, walang hiya, itinuturo si Yuya para magluto. Kaya naman, si Sawada ay nagmamakaawa kay Yuya na pagbutihin ang kanyang pagluluto dahil nakasalalay ang malaking bonus check niya sa kanya. Sinasabi din niya na kung magagawa niya yun at makuha ang bonus, masaya siyang makipag-bonding din sa kanya. Mamaya sa kusina ng camp, masiglang kinuha ni Yuya ang papel na chef at pagkatapos niyang hiwain lahat ng pagkain,
pinirito niya ang isda para makagawa ng perfect na ulam. Lahat ay nagulat sa ganda ng pagkain, kaya't agad silang sumugod, pero ang sarap ng lasa ay nagpa-silence sa kanila. Nang dumating si Sewada para bigyan siya ng score sa pagluluto, ibinigay ni Yuya sa kanya ang mahaba niyang isda. Pero pagkagat niya, parang natigilan siya. Nagulat si Yuya sa mga reaksyon nila, kaya tinanong niya kung anong tingin nila sa luto niya. Sabay-sabay silang sumigaw na ang pagkain niya ang pinakamasarap na natikman nila. Si Sewada nagulat kasi mas magaling pa si Yuya magluto kaysa sa 5-star chef sa school nila. Si Yuya, nahihiya, nagpasalamat sa mga papuri. Taon-taon siyang nag-iisa sa pagluluto at pagtikim ng pagkain niya, kaya hindi niya talaga alam kung anong lasa nito. Pero nang marinig ang mga magagandang komento, sobrang saya niya. Nang matapos silang kumain, biglang tinanong ni Sewada si Yuya kung gusto ba niyang magpakasal sa kanya. Lahat nagtatanong kung parang may mali sa teacher nila, pero si Sewada ay nag-explain na buong buhay niya. Naghahanap siya ng lalaki na kayang magluto sa kanya sa kama at magluto ng masarap na pagkain. Sabi niya, nahanap na niya yung perfect na lalaki kay Yuya at pinagsiksik pa ang mukha nito sa mga malalaking dumpling niya. Sinubukan ng lahat na sabihan siya na dapat may respeto siya bilang teacher, pero sabi niya, ipasok na lang nila yung respeto nila sa kung saan, kasi handa siyang gawin lahat para makuha si Yuya para sa sarili niya. Later that night, nag-teleport si Yuya pauwi para pakainin si Knight, at sobrang saya ng puppy na tumalon sa kanya, excited na magkita ulit. Pagkatapos pakainin si Knight, bumalik si Yuya sa camp para sa kanilang late night bath time. Pero sa banyo ng mga boys, lahat ng mga lalaki nakatingin kay Yuya dahil ang hot ng katawan niya. Parang hindi siya komportable, nagtataka siya kung bakit sila lahat nakatingin sa kanya. Si Akira naman nag-explain na kasi hot ang mukha niya at mas maraming abs pa kaysa kay Goku. Sabi ni Akira na parang nagagalit, wala talagang normal na guy na makakapantay sa katawan niya, kaya naman lahat ng dudes nag-iinggitan. Kinabukasan, napansin ng gang na sira na ang tent nila at naubos na ang pagkain. Nagtatanong sila kung may magnanakaw na may kasalanan, pero sabi ni Rin, mas mabuti pang mag-ipon na lang ng pagkain kesa magreklamo buong araw. Umiiyak si Akira, pero sinabihan siya ni Rin na magpakatatag at sumama na, kaya tumakbo siya para makasama sila at itinago ang nakita niyang yapak ng oso. Habang abala ang lahat sa pagkuha ng mga kabute, biglang natigilan si Akira nang makita ang mga gasgas ng oso sa puno, pero buti na lang, napansin siya ni Yuya sa tamang oras. Pero bago pa siya makapagsalita sa iba, biglang dumating ang isang malaking galit na oso at sinimulan silang habulin. Nagtakbuhan silang lahat pabalik sa tent, pero lalo lang nitong pinababa ang sitwasyon kasi sinundan sila ng oso papasok sa kampo at sinimulang give-in ang ibang tents. Agad na inutusan ng mga guro na walang silbi ang mga estudyante na magtago sa likod nila, at tinawag ni Sewada ang mga babae na sumama sa kanya. Pero nakita sila ng galit na oso at inatake sila, kaya tumakbo sila papunta sa ibang estudyante. Pagsapit ng kasama nila, natapilok si Sewada at nahulog, at yun na, tumatakbo ang oso diretso sa kanya para durugin siya. Pero napansin to ni Yuya, at bago pa man mahablat ng oso ang mukha niya, tumalon siya sa gitna nila at pinigilan ang hayop. Sinubukan ng oso na umatake gamit ang mga matutulis na kuko, pero si Yuya, parang si Jagger, sumasayaw-sayaw at sa huli, pinabagsak niya ang oso sa lupa, na parang si Brock Lesnar, na na-knockout ang banta. Lahat ay nagulat sa nangyari, at nagpasalamat si Sewada kay Yuya dahil sa pagligtas sa buhay niya. Tinanong niya kung gusto ba niyang i-violate ang lalamunan niya bilang gantimpala, pero ang walang kwentang birhen ay nahihiyang tumanggi, kaya sinabi niya na maghihintay na lang siya hanggang maging ripe na siya. Di nagtagal, dumating na yung mga forest ranger, at nang masecure na nila yung oso, nagsuggest si Kaori na gawing guard dog yun, at kung sakaling magwala ulit, pwede na rin nilang gawing ulam. Pagkalipas ng ilang araw, tapos na yung off-campus trip, kaya bumalik si Yuya sa kabilang mundo para tuparin yung pangako niya at makilala si Lexi A's dad. Hindi nagtagal, dumating na yung karwahe ni Princess Lexia, sobrang excited siyang makita ulit yung crush niya. Nagsuggest si Owen na simulan na yung biyahe papuntang palasyo, pero habang papasok na si Lexia kay Yuya sa karwahe, biglang sumabog si Knight at tinakol siya para iligtas. Lahat ay naguguluhan sa ginawa ni Knight, pero biglang bumagsak ang isang puno malapit sa kanila, at napansin ni Yuya na may mga tali na nakakabit dito. Naalala niya na ito rin yung mga tali na ginamit ni Luna,
Kaya nagduda siyang siya ang nag-atake sa prinsesa, at si Knight ay nagprotekta lang kay Lexia. Tinanong niya si Knight kung kaya niyang hanapin ang lokasyon ng assassin, at habang sobrang galit si Luna dahil hindi tumama ang atake niya, bigla siyang na-knockout ni Yuya. Ang biglaang atake na ito ay nagpakulap sa kanya, nahulog ang maskara niya, at doon na lamang naisip ni Yuya na tama ang hinala niya. Bigla na lang dumating si Lexia mula sa mga puno, hinahanap siya, at nang makita niya si Luna sa lupa, tinanong niya kung si Luna ba yung humabol sa kanya. Sabi ni Yuya, oo, pero kilala niya si Luna personally at ayaw niyang maniwala na masama siyang tao, kaya kailangan niyang dalhin siya sa bahay niya para makakuha ng sagot. Nag-volunteer si Lexia na sumama sa kanya, kaya nang dumating ang mga knights niya, sinabi niya sa kanila na huwag na silang mag-alala sa kanya, at umalis na kasama si Yuya mula sa gubat. Nang nag-teleport sila sa bahay ni Yuya, ipinaliwanag ni Yuya kay Lexia ang relasyon niya kay Luna, pero interesado si Lexia malaman kung anong magic ang ginamit niya para makalipat mula sa kailaliman ng gubat papunta sa bahay niya ng isang iglap. Sinabi ni Yuya na gumamit siya ng teleportation spell, na ikinagalit ni Lexia kasi bawal ang teleportation magic at pwedeng magdulot ng gulo. Para maiwasan yun, sinabi niyang kailangan niyang manumpa na hindi gagamitin ito sa harap ng ibang tao, at nag-alinlangan si Yuya pero pumayag din siya. Nang magising na si Luna mula sa kanyang tulog, pinilit ni Lexia na ikwento ni Luna ang tungkol sa sarili niya, pero tumanggi si Luna, sabing wala namang halaga dahil matatanggal din siya dahil sa kanyang kasalanan. Pero si Yuya, ayaw sumuko at gusto pa ring malaman ang tungkol sa kanya, kaya napilitan si Luna at ikinwento na ang kanyang kwento sa buhay. Bilang isang pasaway, isa siyang ulila na walang tahanan na naghalukay sa basura at nagnakaw mula sa iba para lang makasurvive. Yun na lang talaga ang kaya niyang gawin para makaalpas, pero isang araw, may isang misteryosong lalaki na lumapit sa kanya at nagpasya siyang alagaan. Hindi lang siya tinuruan nitong bamasa, kundi tinuruan din siya ng mga paraan para makasurvive, pero karamihan sa mga teknik na yun ay para sanayin siyang maging assassin katulad niya. Nag-iisip si Lexia kung miyembro ba ng Dark Guild ang lalaking yun, ang kilalang guild na may kinalaman sa mga illegal na bagay, at kinumpirma ito ni Luna. Sabi niya, pagkatapos ng training niya, naging full member na siya ng guild at sunod-sunod na siyang nag-assassinate hanggang sa naging headless hunter siya. Aminado siyang recently, nakatanggap siya ng mission para patayin si Princess Lexia, pero dahil nag-fail siya, siguradong may ipapadala na assassin ang guild para tapusin siya. Pakiramdam niya, nakatakdang mamatay siya, pero biglang sumigaw si Yuya ng galit na, tigilan mo yang mga malungkot na sinasabi mo. Pero para kay Luna, parang huli na at wala nang magagawa para baguhin ang kapalaran niya. Pero si Princess Lexia, naawa sa kanya, at tinanong siya kung pwede siyang maging personal guard niya. Bilang personal na gwardya ng prinsesa, kahit yung Dark Guild, mahihirapan talagang makalapit sa kanya. Noong una, hindi feels ni Luna na karapat-dapat siyang magsilbi sa prinsesa na sinubukan pa niyang patayin, pero pagkatapos ng matinding pag-uusap kay Lexia, pumayag na rin siyang maging tagapagbantay at nagpasalamat pa. Sa susunod na habang nagre-relax sila sa mainit na paliguan ni Yuya, tinanong ni Lexia si Luna kung may feelings siya kay Yuya. Nagpanik si Luna at agad na itinanggi yun, pero sinabi ni Lexia na tigilan na ang pag-arte dahil hindi naman nagkakamali ang mata. Sinasabi pa rin ni Luna na nag-i-imagine lang si Lexia, kaya para makasiguro na talagang gusto ni Luna si Yuya, sinabi ni Lexia na balak niyang gawing baby daddy si Yuya. Nang walang pag-iisip, sumigaw si Luna na huwag niyang gawin yun, at yun na ang confirmation na kailangan ni Lexia. Kaya nagdeklara siya ng giyera kay Luna para sa puso ni Yuya, at tinanggap naman ni Luna ang hamon. Kinabukasan, nagkita-kita sila Lexia, Luna, at Yuya kasama si Owen at ang grupo niya, pero aksidenteng nabanggit ni Lexia na si Luna ang nasa likod ng assassination attempt sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan na si Luna ng mga sundalo na may mga patalim na nakahanda. Nagtawanan si Lexia ng medyo awkward at umamin na baka nagkamali siya sa sitwasyong yun. Para hamupa ang tensyon, inutusan ni Lexia si Owen na lumayo at respetuhin ang desisyon niyang kunin si Luna bilang personal bodyguard niya. Hindi masaya si Owen dito, pero sa huli, sumunod din siya at ibinaba ng mga sundalo ang mga armas nila. Pagkatapos hamupa ng drama, sinabi ni Yuya kay Owen na hindi siya sasama sa kanila papuntang palasyo ngayon, pero nakapag-set siya ng appointment para makausap ang hari sa hinaharap.
Habang nag-aalis na sina Lexia at Luna, biglang hinalikan ni Luna si Yuya, na naging dahilan para magalit si Lexia. Pagkatapos nun, habang naglalakad sina Yuya at Knight, nakakita sila ng maliit na sapa at nag-decide silang maglinis. Pero bigla, napansin ni Yuya yung baby pig na naglalaro sa tubig. Na-attract siya sa cute na bagay na yun, kaya sinubukan niyang pakalmeyan ito at tinawag itong Akatsuki. Kinabukasan sa klase, sinabi ni Sawada na magkakaroon ng football competition at hinating yung mga estudyante sa teams. Nang magsimula na yung football match, nag-decide si Yuya na maging goalkeeper ng team niya. Si Ryu, nakasama rin sa team niya, ipapakita yung skills niya na parang Ronaldo para maka-score. Sila rin at Kaide, na parte rin ng team ni Yuya, nagplano na i-distract yung mga kalaban. Kinuha ni Rin yung malaking weapon of distraction ni Kaide at sinimulan ang motorboating. Dahil dito, lahat ng mga useless na simp sa kabilang team na wala sa focus, pero si Akira, na naglalaro para sa kalaban, hindi nag-simp. Dinala niya yung bola papuntang goalpost, at nang magkasalubong sila ni Yuya, sinipa niya yung bola, umaasang maka-score. Pero nahuli ni Yuya ang bola gamit ang isang kamay, talagang nagulat lahat. Tapos inihagis niya ito ng todo para makascore sa net ng kalaban. Kinabukasan, ipinakita ni Yuya ang galing niya sa ping-pong, kaya lahat ay namangha sa kung gaano siya kaastig pagdating sa bola. Pagkatapos ng klase, may isang recruiter na lumapit sa kanya, parang naglalaway sa ideya na makuha siya sa showbiz. Pero agad siyang tumanggi, at yung mga tao sa paligid niya, hindi makapaniwala sa nakita nila. Sinusubukan ng mga kaibigan niya na kausapin siya. Sinasabi na ganitong pagkakataon lang dumarating minsan, at maraming magaganda ang kasali. Pero wala ni Katie Ting na epekto yun kay Yuya. Malinaw na sinasabi niya na sa ngayon, ang gusto lang niya talaga ay maging normal na estudyante. Si Hikaru, ang presidente ng entertainment, na kanina pa nakatago at nanonood sa lahat ng nangyayari, umalis na parang nadismaya sa sagot ni Yuya. Bigla na lang, dumating si Miyu at mahinahon na sinabi sa president na huwag masyadong mag-pressure kay Yuya. Nakabantay lang ang mga kaibigan ni Yuya, naguguluhan, habang nakikita ang isang sikat na modelo na parang chill na nakikipag-usap sa kanilang kaibigan na parang walang nangyayari. Nakita ni Yuya ang mga nakaka-confuse na mukha ng mga kaibigan niya, kaya't nagmamadali siyang ipaliwanag kung paano siya napadpad sa tamang lugar at nalampasan ang isang photoshoot. Pero biglang na-off-track ang usapan nang tumakbo si Kaori papunta sa kanila para habulin ang isang pamphlet na napalayo sa grupo nila. Kinuha ng presidente yung impormasyon, nakita niyang tungkol ito sa tournament ng Osei Academy, at agad siyang nag-isip ng paraan para maipasok si Yuya sa mundo ng entertainment nang hindi naaapektuhan yung studies niya. Hindi na siya nag-explain kay Yuya na halatang confused, basta't hinayla niya yung sekretarya niya papunta sa opisina ng principal, si Miyu naman ay sumunod sa kanila. Nang gabing yun, pumasok si Yuya sa ibang mundo kasama ang mga alaga niyang sina Akatsuki at Knight, at hindi sila nag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban sa mga skeletal monsters. Pagkatapos nilang ayusin yung mga yun, nagpatuloy si Yuya sa kagubatan para tingnan kung ano pa ang nandoon. Hindi nagtagal at nahanap na siya ng gulo, at ang nakaharap niya ay ibang-iba sa kahit anong laban na naranasan niya dati. Habang papalapit sa kanya ang nakakatakot na mithril na baboy, tumalon si Yuya para protektahan ang kanyang mga alaga. Pero biglang, parang sa isang iglap, may lumabas na kuneho at isang sipa lang, Naple AS ang baboy, na iwan si Yuya na walang masabi. At parang hindi pa sapat yun, yung kuneho, chill lang, nag-hi, pa, at nagulat si Yuya na makita si Talking Tom ng personal. Nanginginig na nag-thank you si Yuya sa misteryosong Kick Rabbit, na mayabang na nagdemand na ipakita nila ang kick game nila doon din mismo. Si Akatsuki ang naunang umaksyon at talagang na-roast siya ng rabbit, tapos si Knight sumunod at medyo mas mababa lang yung nakuha niyang marks. Tapos si Yuya na ang sumubok, tinamaan niya ang kick niya, at bigla siyang napangiti ng rabbit, na inamin na may talent talaga yung bata. Pero hindi siya binigyan ng kahit isang segundo para makahinga, sinabi ng Kick Rabbit na magsisimula na ang training at sinimula na ang walang tigil na atake sa kanya. Matapos ang tila pinakamahabang gabi na puno ng hirap sa buhay niya, biglang nagbukas ng malaking balita ang Kick Rabbit na siya pala ay isang Diyos at pinili si Yuya bilang kahalili niya. Lito si Yuya, kaya tinanong niya kung pwede bang ulitin yun. Sinabi ng Kick Rabbit na maraming Diyos sa mundong ito, at ang mission nila ay alisin ang kasamaan saan mang ito nagmumula.
Nang ma-absorb lahat yun, tanong ni Yuya kung pwede bang hindi na lang siya tumanggap sa posisyon bilang kahalili. Yung Kick Rabbit na nagpaparamdam ng guilt, sinasabi na okay lang na tumanggi si Yuya, pero yun lang ang magbubukas ng mundo para sa kasamaan kasi talagang kulang sa mga sundalo sa laban na to. Pero sa huli, tinanggihan pa rin ni Yuya yun, pero sinabi niya sa Rabbit na kailangan niyang maging malakas para maprotektahan yung mga mahal niya sa buhay. Nirespeto ng Kick Rabbit ang desisyon niya at nagbigay ng warning na magiging mas mahirap pa ang training mula dito. Bago magsimula yung next session, humingi ang Kick Rabbit kay Yuya na turuan siya ng magic para makasali rin siya sa laban-laban sa kasamaan. Okay lang kay Yuya, pero bilang parte ng usapan, kailangan talagang makipaglaban siya sa King Mithril Bor bilang kabayaran. Medyo nahirapan siya sa simula, pero sa huli, napabagsak din niya yung halimaw, at siya mismo nagulat sa nangyari. Pagkatapos nun, sinabi ng Kick Rabbit na yung panganib na darating sa kanila ay ibang level na sa lahat ng naranasan niya. At kung susubukan niyang mag-isa, siguradong kapahamakan yun. Pero dahil sa lahat ng pinagdaanan nila, lumabas si Yuya na parang upgraded version na ng sarili niya. Kinabukasan sa school, dumating si Yuya sa ball tournament, at tinawag siya ng entertainment recruiter para sabihin kailangan niyang magmukhang maayos kasi siya ang pangunahing atraksyon. Nang magsimula na ang ping-pong match, humarap ang kalaban ni Yuya, at mukhang parang laging nagi-gym. Nang makita ng secretary ng presidente kung gaano siya ka-terrifying, sinabi niya na kilala ang guy na to sa buong ping-pong circuit bilang The Sniper. Talagang pinatunayan niya yun sa round 1. Pero dahil sa pagiging bida niya, sinira ni Yuya yung buong ping-pong table sa pangalawang serve. Pero natakot siya, kaya umatras siya sa laro at umalis, masaya na walang nasaktan. Pero biglang dumating si Kaori at hinayla siya, sinabing yung volleyball partner niya ay na-injure, at gusto niya siyang ipalit. Pagdating ng laro, agad na na-realize ni Yuya kung bakit na-injure yung huli niyang partner. Sobrang pangit talaga ng girl sa badminton. Si Yuya, humihinga ng malalim, nag-focus, at kinargahan lahat ng laban. At sa huli, sulit naman kasi binigyan siya ni Kaori ng isang di inaasahang halik. Sa opisina niya, parang natutunaw na yung presidente kay Yuya at may balak nang isama siya sa kumpanya. Sa bahay ni Yuya, andyan si Kaori, tinutulungan siya sa mga schoolwork niya. Nang nagpasalamat si Yuya kay Kaori sa tulong niya sa math, parang binaliwala lang ito ni Kaori at sinabi na nagbalik siya ng pabor sa tulong kay Yuya sa English at mga classical subjects. Tapos, parang di sinasadyang nabanggit ni Yuya na madali lang sa kanya ang mga wika kasi magaling siya sa pag-intindi ng mga ito, na parang nag-buffer ang utak ni Kaori. Pero agad din siyang nagpanik at nilagpasan yun sa pamamagitan ng pagtawa at tinawag ang sarili niyang. Noong isang araw, naglalakad sila pauwi nang mag-usap si Kaori tungkol sa mga darating nilang exam, pero inamin ni Yuya, na may konting kaba, na talagang hindi siya magaling sa mga numero. Mukhang nagulat si Kaori, kasi hindi niya akalain na may bagay na mahihirapan siya, kaya agad siyang nag-alok na dumaan sa bahay niya para tulungan siya sa basic math. Balik sa kasalukuyan, may maliit na ngiti si Kaori, parang siya lang ang may advantage sa lahat ng mga girl na nakapaligid kay Yuya. Magalang siyang humingi ng paumanhin para maghanap ng banyo, kaya naiwan si Yuya na nag-iisa, nag-iisip na ito na talaga ang unang pagkakataon na may girl na pumasok sa bahay niya. Pagkalipas ng ilang minuto na di siya bumabalik, nag-aalala na si Yuya at naghanap sa kanya, at sa wakas, nakita niya si Kaori na parang natigilan sa harap ng pintuan papunta sa ibang mundo. Medyo naguguluhan si Kaori at humingi ng tawad, sinasabi na parang may nagpul sa kanya sa kwarto na walang paliwanag. Nervy si Yuya nung sinabi niya kay Kaori na yung kwarto ay parang pintuan papuntang ibang mundo. Sinabi niyang ilagay niya yung kamay niya sa pinto, kasi nag-o-open lang daw ito para sa mga tao na siya mismo ang pumayag. Habang naguguluhan pa, tinanong ni Kaori kung ano bang ibig sabihin nun, yung ibang mundo. In-explain ni Yuya na sobrang iba ito sa Earth, punong-puno ito ng magic, may mga halimaw, at talagang may mga masamang puwersa na nag-o-operate dito. Para patunayan ang lahat ng yan, nagpakita siya ng floating water ball sa harap nila. Sinubukan to ni Kaori, at pagpasok niya, sobrang na-amaze siya sa lahat ng nakikita niya. Biglang lumabas yung status window, at ipinaliwanag ni Yuya kung paano gumagana yung sistema. Sabi niya, literally lahat sa mundong to may halaga. Inamin niya na ginamit niya yung mundong to para ma-improve ang sarili niya at para makaiwas sa pagiging hindi kaaya-ayang tao na dati siya.
Imbes na nagalit, pinapapromise ni Kaori si Owen na dalhin siya ulit balang araw. Sa palasyo, tinatanong ni King Arnold si Owen kung nasaan si Yuya, nang biglang pumasok si Luna at inamin na hindi siya nagpakita. Sinabi niya ang tungkol sa attempt niya na patayin ang prinsesa, at nag-utos ang hari ng agarang pagpatay sa kanya. Pero pinigilan siya ni Luna gamit ang matatalim niyang sinulid. Dumating si Lexia at nakiusap sa tatay niya na magtiwala sa desisyon niya. Kaya sa huli, kinilala ni King Arnold si Luna bilang bagong bodyguard ni Lexia. Sa gitna ng kabisera, may balita ang nakamaskarang kontrabida na ang kilalang headhunter ay naging bodyguard. Nang marinig niya ang plano ng hari na mag-imbita ng isang noble mula sa Great Demon Territory, naisip niyang tamang-tama na ang pagkakataon para labanan ang sarili niyang ama. Inutusan niya ang kanyang hooded na tauhan na magtayo ng magic ceiling barrier na mag-iiwan sa hari at sa lahat ng kasama niya na walang depensa. Nang itanong ng assistant niya kung ano ang mangyayari kung hindi ito mag-work, sinabi ng nakamaskarang kontrabida na may plano na siyang ipin ang lahat sa noble mula sa madilim na rehiyon. Matapos ang maikling pahinga mula sa school, nagpunta si Yuya sa royal capital para makipagkita sa hari. Sa daan, bigla siyang napadpad sa isang paraiso ng mga mahilig sa furry, na ang mga beast folk ay may mga tenga at buntot sa paligid. Dumaan siya sa isang pwesto ng mga ngalakal at nagbigay ng ilang Japanese spices, at halos mawala ng bait yung trader sa sobrang saya, agad siyang inalok ng 100 ginto. Pagdating niya sa royal capital, sinalubong siya ni Owen na parang matagal na silang magkakilala at dinala siya para makilala ang hari. Pero nang humarap sila kay Hari Arnold, biglang nagbago ang mood, kasi hindi na nag-aksaya ng oras ang hari para akusahan si Yuya na nanliligaw sa anak niyang si Lexia. Lalong gamulo ang sitwasyon nang ilabas ni Yuya yung regalo niya para kay Lexia, isang kama, na nagpasiklab kay King Arnold. Si Owen, tinawag si Yuya para tahimik na ipaliwanag na sa lugar nila, ang pagbibigay ng kama ay parang proposal sa kasal. Habang papalakas na ang tensyon, biglang pumasok ang grupo ng mga nakabalot na assassin sa trono. Target nila si King Arnold at Lexia. Pero si Yuya, pinabagsak lahat sila na parang langaw bago pa man sila makapagsimula. Habang sobrang init ng sitwasyon sa palasyo, tinawag ni Owen si Yuya at inatasan siyang alagaan si Princess Lexia. Sumang-ayon si Yuya, pero pagdating niya sa kwarto ni Lexia, bigla itong pumasok at masayang sinabi na sasama siya sa kanya sa royal capital. Dito, sumingit si Luna para ipaalala kay Lexia na may tao talagang gustong pumatay sa kanya, kaya baka hindi magandang ideya ang mag-city tour ngayon. Pero sabi ni Lexia, chill lang, kasi alam na nila na kapatid niya yung nasa likod ng atake, kaya parang okay lang siya at hindi siya matutuloy. Nang magsimula na si Luna at Lexia na mag-compete kay Yuya, biglang nagbago ang vibe at naging tense. Kaya pumasok si Owen para itigil to bago pa ito lumala. Nag-volunteer siyang samahan si Yuya na maglakad-lakad sa lungsod, na sobrang ikinagalit ni Lexia kasi nababawasan ang oras niya kay Yuya. Habang nakikita niyang nagiging balisa si Lexia, nag-backtrack si Owen at sinabi na maghihintay na lang siya sa malayo para bantayan ang paligid sa mga posibleng banta, habang si Luna naman ay nandyan lang malapit kay Lexia bilang kanyang personal na security. Siyempre, hindi nagtagal ang bagong setup ni Owen, kasi biglang may mga tao sa kalsada na nag-uusap tungkol kay Yuya at pinapansin ang dalawang magaganda na kasama niya. Pero si Yuya ang kumikilos sa sitwasyon, sinisiguradong protektado si Lexia habang iniiwasan ang mga hindi kanais-nais na ingay. Medyo mas malayo sa syudad, nakatagpo yung tatlo ng Adventurers Guild, at biglang kuminang ang mga mata ni Yuya. Napansin ni Luna ang reaksyon niya at nag-suggest na pareho silang mag-sign up bilang adventurers. Ayaw ma-out si Lexia, kaya nagalit siya at sinabihan si Luna na nakatanggap na siya ng sweldo bilang bodyguard niya. Pero si Luna, ngumingiti lang at sinasabi na subukan pa rin ni Yuya na mag-register. For the sign-up, pinapahawak ng receptionist kay Yuya yung kamay niya sa isang crystal ball para sukatin yung magical output niya. Pero pagdapo pa lang ng kamay niya, biglang sumabog ito, nagkalat ang mga pira-piraso, at lahat sa room, sobrang nagulat. At higit pa riyan, napansin ng receptionist na kaya ni Yuya mag-command ng 3 klase ng magic, na apparently, wala pang nakagawa noon. Sobrang chill lang, parang pinapats ko pa nga sarili ko sa likod dahil hindi ko sinama lahat ng detalye tungkol sa magic ko sa registration form. Kasi kung ginawa ko yun, tiyak na maguguluhan lahat. Pagkatapos, si Emilia, ang receptionist,
ay nag-login kay Yuya sa guild at sinabing pwede na siyang pumili ng kahit anong quests na gusto niya. Pero bago pa siya makapagsimula, dumating si Grina, isang napakahot na adventurer, at parang sinadyang lumapit sa kanya, walang pakialam na halata talagang gusto siya. Pero sabay na sinaway siya ni Lexia at Luna, sinabing maghintay siya sa pila. Si Yuya, na nasa gitna ng lahat ng drama, nakatutok lang sa ginagawa niya at tuloy lang. Mamaya, si Yuya at ang mga girls naghanap ng mga halamang gamot hanggang biglang pumasok si Owen na parang nagmamadali, dala ang balita na nahanap na nila si Prince Rhaegar. Agad umalis si Yuya kasama si Owen, at bago sila umalis, sinabi ni Owen kay Luna na dalhin si Lexia pabalik sa loob ng palasyo ng ligtas. Di nagtagal, dumating sila sa taguan ng prinsipe at pinalibutan ang lugar. Wala na siyang masisilungan, nagiging balisa yung prinsipe at naiisip na mas mabuti pang tapusin na lang ang buhay niya kaysa harapin ang mangyayari. Pero biglang dumating si Yuya at pinigilan siya. Tapos, biglang may isang misteryosang babae na lumitaw at sinabi kay Rhaegar na nagkamali siya sa misyon niya, kaya kailangan na niyang mamatay. Naguguluhan si Rhaegar at sinubukan niyang makipag-usap sa kanya. Sinasabi na siya yung nag-imbento na koronahan siya bilang hari mula sa simula. Pero sinabihan siya ng malamig na katotohanan, na ang gusto lang nila ay ilagay siya sa trono para magsimula ng digmaan at tuluyang puksain ang karamihan sa sangkatauhan. Inanunsyo din niya ang plano niyang burahin ang lahat ng tao sa paligid at agad na umaksyon para tapusin ang lahat sa eksena. Pero na-neutralize ni Yuya ang atake niya at pinilit siyang umatras at maglaho muna. Mamaya sa kastilyo, hindi mapigilan ni Yuya ang isipin yung misteryosong babae, pero inistorbo siya ni Owen nang sabihin nitong may tribunal na tinawag para pagdesisyonan ang kinabukasan ni Prinsipe Rhaegar. Pagdating sa trono, nagwala si Prince Rhaegar habang sinusubukan ng mga gwardya na tanggalin ang mask niya. Nang finally matanggal na nila ito, lahat ay nagulat kasi parang mabangis na hayop ang itsura niya, kahit ang hari hindi makatingin sa sariling anak. Dito na talaga nawala sa sarili si Rhaegar at sinabi niyang sila ang dahilan kung bakit ganito siya. Noong mga nakaraang taon, nang mawala ng control si Lexia sa kanyang magic, nadawit siya dito at hindi lang siya na-deform, kundi naubos din ang bait niya. Lalong lumalala yung pagnanais niyang patayin ang kapatid niyang si Lexia, kaya kinailangan ng hari na palayasin siya sa palasyo para hindi na niya maubos ang buhay ni Lexia. Pero kahit ganun, hindi huminto yung mga masamang balak niya sa kapatid, kundi lalo pa siyang naging desperado na patayin siya. Dahil sa pangit niyang hitsura, lahat ng tao sa paligid niya parang may iniiwasan, at nung marinig ni Yuya yung mga sinasabi ng prinsipe, naalala niya yung pinagdaraanan niyang kapareho. Kaya gusto niyang tulungan si Rhaegar, kaya kinuha niya yung green healing potion niya at inanyayahan siyang inumin ito. Ayaw ni Prince Rhaegar, kaya pinilit ni Yuya na ipasok ang inumin sa bibig niya. Sa isang iglap, nawala lahat ng pasa sa katawan niya, at biglang bumalik siya sa dating gwapo. Nagulat ang lahat, pero si Rhaegar, tumawa na parang walang laman, sabing kahit na nawala ang mga paso niya, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Pero si Lexia, humarap sa tatay niya at sinabing pinili niyang patawarin si Rhaegar dahil sa ginawa niya. Sinubukan ng hari na ipaliwanag kung gaano kabigat ang kasalanan ni Rhaegar, pero sinabi ng prinsesa na wala siyang pakialam at handa na siyang magpatawad. Napilitang sumang-ayon ng hari na alisin ang parusang kamatayan, pero bilang kaparusahan, mawawalan si Rhaegar ng lahat ng mga lupa na pag-aari niya. Kinabukasan, nag-e-ensayo si Yuya para maging mas malakas at matalo yung misteryosong babae, pero bigla na lang siyang inatake ng napakalaking pagsabog. Buti na lang, nakatalon siya sa tamang oras at doon nagpakita yung umaatake, na siya palang misteryosong babae. Samantalang si Kauri, pumasok sa ibang mundo sa pinakamasamang pagkakataon, eksaktong nasa gitna ng laban ni Yuya sa isa sa mga pinakamasungit niyang kalaban. Pero swerte ng lahat, dumating si Kick Rabbit sa tamang oras, hamarang sa pagitan ni Yuya at ng babae, at ipinakilala siya bilang Ot. Nakiusap si Akatsuki kay Ot na tigilan na ang paghihiganti niya, pero ayaw talaga niyang makinig. Sumpa niya, pagbabayarin niya ang mga tao sa pagtraidor at pagpatay sa kanyang guro. Bigla niyang pinasabog ang paligid gamit ang masamang kapangyarihan niya, kaya delikado na ang lahat. Pero sa gitna ng gulo, biglang sumulpot si Akatsuki, sinasalungat ang kadiliman ni Ot gamit ang kanyang purong lakas at tuluyang pinatay ang kanyang kapangyarihan.
Nang magpatalo na si Ut, parang chill lang na sinabi ni Kick Rabbit kay Yuya na nawala na ang masasamang kapangyarihan niya at pwede na siyang isama ni Yuya sa lumalawak na harem niya. Tapos umalis na siya na parang walang nangyari. Kinuha ni Yuya si Ut at dinala siya sa ligtas na lugar. At bigla namang lumabas si Kaori mula sa kanyang taguan para salubungin siya. Pero napansin ni Yuya yung nakakatakot na halimaw sa likod niya at agad niyang tinapos ito bago pa makasakit. Nang maingat na nilapag ni Yuya si Ut sa lupa, nilapitan niya si Kaori at ipinaliwanag na ang panghuhuli ng mga halimaw ay araw-araw na buhay niya. Tinanong niya kung tingin ba niya sa kanya ay isang halimaw na ngayon at natatakot siya, pero sabi ni Kaori, hindi naman. Inamin niya na para sa kanya, hindi siya nagbago at kasing ganda pa rin ang unang beses na sinagip siya ni Yuya. Comment mo, Riz Lord, kung natapos mo itong recap, at kung mahilig ka sa mga anime recap na ganito, mag-subscribe ka sa channel at panoorin mo itong susunod na video.